i-transform muna natin siya into standard form bago natin kunin yung vertex at bago mo siya mag-wrap. Okay, so basically guys, kung ano yung may squared, ilalet mo siya sa left side kasama yung variable, mga may variable niya. So for in this equation, we have 3y squared. So yung may squared natin is y. Ibig sabihin, pagsasamahin natin may variable y sa isang side. So magkakaroon tayo doon ng 3y squared minus 6y. Then equals yung mga natirang terms, dilipat natin sa right side. So pag nilipat natin sa right side, magpapalit ng mga signs. So from negative 4x, magiging 4x na siya. Then yung positive 23, magiging negative 23. So sa case na to, i-factor out natin yung 3. So pag nilabas natin dito yung 3, ano yung matitira sa loob? Dapat sasagot ka. Sasagot kayo dapat para makatipid ako sa boses. Lahat na. Sa lahat. Tama, y squared. Ang lalagay mo baka kadugsong niya. O divide mo lang to dito din. So pag dinivide mo to dito, ayun, magiging minus 2y. So ito guys, yung kakalabasan niya. Negative siya. Then ngayon, kung meron tayo niyan, kailangan natin i-add ng blank kasi kailangan natin gawing perfect square trinomial siya. Copy lang natin yung 4x minus 23. Then add din tayo ng blank dito sa kabila. Pero remember guys, meron tayong 3 dito sa labas. So kung mayroon ka ditong number sa labas, kailangan mo yun isulat din sa kabilang side. Which means, i-multiply mo yun sa makuha mong blank. So basically, ang lalagay natin dito is 1. Oh, may sagot na kaagad. So 1 yan, then 1 din dito. Ayun na. Ano lang yan guys, madali lang yan na. So ano magiging pair neto guys? Anong ilalagay natin dito sa loob? Bakit 1? Kasi guys, negative 2 divide to, di ba completing the square? Negative 2 divide to is negative 1. Then negative 1 squared is positive 1. So tama sila guys, that is y minus 1. Nagets ba yun? Hindi, y minus 1 na lang. Then ito magiging 4x. Tapos anong ilalagay natin? Anong lalagay natin sa right side? Sagot. Kaya nga, solve na direkta. Simplify na dapat. Minus 20, that's correct. Kasi negative 23 plus 3, that is negative 20. So ngayon, meron tayong 3, then y minus 1 dito. So kailangan natin i-factor out to. Lalabas natin yung 4. Anong lalagay natin sa parenthesis? Magkakaintindihan ba tayo? Lang, bigay ko lang ito kay Lona. Bakit ko na okay na? Ay sorry.
x minus 5, that's correct. So ngayon guys, hindi pa siya naka-standard form kasi dapat ay yung squared natin nakalimutan. Yan. Kasi perfect square trinomial siya. Ngayon, divide natin both by 3 para may eliminate yung 3 dito. So yung matitira dito ang y minus 1 squared. Then equals, ito 4 over 3. Then x minus 5. Kumbaga minob lang natin yung 3 sa baba ng 4. Pares lang to guys. Okay, thank you Ray, please. So sa case na to, ano yung vertex natin? Kasi standard form na to guys eh. Ay nako. Vertex 5 1. Okay. Tama ba siya? Yes. Tandaan po yung vertex h kaya yung h is associated with x din yung k sa y. O ngayon meron tayong x sa h. Kung negative magiging positive. Which means magkakaroon tayo ng vertex as 5. Then yung k natin sa y. That is 1 na. Ito yung vertex. Okay? So dahil kung i-graph din natin siya, kung i-graph na natin siya guys, remember, yung magiging guide mo dito is yung y squared which is equals to 4px. O kumbaga, yung 4p, kasi ulit natin kunin yung p, diba? Kailangan kunin yung p. So, i-equate lang natin yung 4p sa coefficient which is 4/3. So, ano magiging value ng p natin? Ano magiging value ng p? Kasi kailangan may i-divide by 4. Diba? Anong sagot? Pag dinivide yung 4/3 by 4. Kino tong Goldie? Dali na. 1 something. Hindi. So, diba, pag dinivide mo to by 4, magkakaroon ka ng 4 over 12. 3 times 4. That is 1 over 3. Ba't mo naman ginawang decimal? 1/3 lang. Kasi makacancel to guys. Magkakaroon ka ng 1. Okay. Then from here, meron tayong p. So let's say, I remember guys, di ba last time sinabi ko, mahalaman na natin kagad sa given pa lang kung saan naka-open yung parabola. O saan naka-open yung parabola. Uy, thank you, Ri. Saan naka-open? O, di ba sabi natin guys, kapag yung y yung may squared, kapag y yung may squared, it's either left or right. Nakadepende sa value ng p mo. So, kung yung p mo is positive, opens to the right yan, guys. Kapag negative sa left, ayun yung concept natin. Basta y yung may squared. Kapag yung x yung may squared, it's either up or down. Pero nakadepende pa rin sa value ng p. Kung positive, upward. Negative, downward. So ngayon meron tayong guide. Pwede na yun i-graph. Meron kang vertex, meron kang p. Alam mo siya, opens right. Edi go na yan. So lagay natin yung graph. So yung vertex 5, 1. So nasa quadrant 1. So 1, 2, 3, 4, 5. 1. Ito yung vertex. Then opens right. So punta dito. Ayun na siya. Okay.
Then, kunin natin yung P. Kasi yung P guys, yung focus lagi nasa loob ng parabola. So, kung dito siya naka-open, kung ito yung pang 1 natin, pang 6. Dahil 1/3 siya guys, hindi siya lalagpas ng 6. Something nandito siya, masyado siyang dikit sa vertex. So, ito yung magiging F natin. So, ngayon, yung distance na ito guys, sa vertex, same siya sa directrix. So, hindi siya kalahati pero ganyan yung magiging itsura niya. Ibig sabihin, dikit lang sila sa vertex. Kasi masyado maliit yung 1/3. Pero kung gusto mo siya approximate, pwede rin sa decimal. So, ito yung directrix natin guys. Ang problema, hindi ko siya alam. Ay, hindi. 4 and 1/3. Tama ba? Hindi. Kasi buwasan mo to ng 1/3 eh. 1 minus 1/3. That is 3/2 pala. So, magkakaroon ka ng x equals to 2/3. 4 and 2/3 I think. Para sa directrix. Anyways. Tama ba Sir AJ? Ay, wala na Sir AJ. Basta ganun siya ginagawa. Ayun lang. Then kunin mo yung latus rectum. Yung LR natin. That is 4P, diba? Absolute value. Then lagay mo lang yung P mo. Like 1/3. Kumbaga ito rin siya yung 4/3, yung magiging latus rectum. Distance yun neto dito guys. Kaya siya absolute value. Then ano pa bang meron dito? Yung endpoints. Then yan na yun. Yan lang yung guide mo guys. Para dyan. Paano po x squared 2x ha? Ano yan? Ayusin nyo yung given guys. Pag nalagay ng given. Then meron pa itong diba axis of symmetry. Yung axis of symmetry kasi guys, dito siya makikita. Kumbaga kung saan nahati yung parabola mo. So dahil ito guys, is horizontally siya, yung axis of symmetry mo. Ibig sabihin ko ano yung value ng x. Yun ang magiging sagot. Ay, yung value ng y pala. Kasi tumama siya sa sa y axis. Yung directrix tumama sa x axis. E di x yun, equation niya. Anyways,